Good afternoon, John, and for the rest of the members of the panel there, kasama natin si Congressman Joel Chua, a public prosecutor in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Congressman Joel, I would just like to get your quick thoughts. Ano yung masasabi ninyo sa naging cross-examination ng defense team sa witness ng prosecution na si John Mark Calilong ngayong araw? Hindi kami allowed na mag-discuss ng merito. Pero sa akin naman, sa opinion ko, wala naman silang masyadong nakuha na punto dun sa kanilang cross-examination. What do you think of their efforts, una siguro, to undermine the credibility of some documents? For example, yung NBI Affidavit of Investigation, yun ay isa sa mga dokumento ng prosecution team na inadmit sa korte, but they were saying that hindi naman na-cure yung ibang yung mga pinoint out ng Department of Justice just a few days earlier. Well, that is for them to say, no? But at the end of the day, it is for the senator judges to appreciate the exhibit that were presented. How about Congressman, present din kanina yung video ni Zuleika Lopez sa trial. It was one of the pieces of evidence for the defense. What did you think of that? Hindi naman si Zuleika ang issue dito eh. Ang issue dito, yung statement na sinabi ng ating Vice President na nag-hire siya ng tao at kung sakasakali may mangyayari sa kanya, sinabi niya at inutusan na to na patayin si PBBM, ang First Lady at ang former Speaker. So yun ang issue dito. What did you make of efforts by the defense to parang poke loopholes, no, doon sa transcript of the NBI in the course of their investigation vis-a-vis doon sa press conference ni Vice President Sara Duterte kung saan niya nga binanggit yung kanyang banta sa buhay ni Presidente, pero at the same time, nandun din yun yung mga pahayag ni Zuleika Lopez. Well, at the end of the day, hindi naman nila napahina yung testigo at ang pinresenta naman is to authenticate itong video na ipinesent. Sa akin paniniwala, hindi naman nila nasira yung credibility ng testigo. Si Zuleika Lopez will be one of the witnesses of the prosecution for next week. So she's expected to be a hostile witness of the prosecution. Of course, you cannot discuss the merits of the case, but siguro ano yung potentially reasons for trying to, for having her show up sa impeachment trial next week? Well, definitely she will be presented as unwilling or hostile witness. With respect doon sa kanyang, sa itatanong sa kanya, syempre hindi po natin pwedeng pangunahan because parang binibigay na natin kung baka mapaghandaan yung prosecution kung ano yung tatanong sa kanya. Do you expect Vice President Sara Duterte to be at the impeachment court next week if that happens, kapag hinarap niya na si Zuleika Lopez? Well, sana umattend siya dahil maganda na at least makapagbigay galang din siya dito sa impeachment court because this is a constitutional process. So yung kanyang presensya at pag-attend dito ay malaking bagay. Tapos na yung unang linggo ng impeachment trial. This is the first week of the impeachment trial. It is historic because this is the first time that a vice president is going on trial and the first time that an impeached official na 2 beses na-indict ng House of Representatives ay sumasailalim sa paglilitis. Ano po yung overall assessment ninyo sa naging performance ng prosecution? Well, so far maganda naman at satisfied kami sa mga naging performance for the first 3 days of the impeachment trial. So hopefully magtuloy-tuloy na to at maganda naman yung pinakikita ng ating presiding officer dahil nagiging fair siya sa parehas na panig at talaga namang parehas na pinagbibigyan niya yung magkabilang panig. Palaging palaging pinag-uusapan kapag may press conference after the day kung sino kung bagay parang nanalo sa araw na ito. Well, sa linggong ito, how would you assess your performance as compared to the defense team?
Well, siyempre kung kami tatanungin mo, siyempre sasabihin namin na kami nakakalamang, but siyempre malayo pa eh. At marami pang mga testigo na haharap. So, basta't kami tuloy-tuloy lang ang paghahanda namin, nakafocus lang kami sa aming ginagawa. Because at the end of the day, ito naman ginagawa natin para maipresenta at mailatag ng maayos ang mga ebidensya at nang sa gano'n makita ng taong bayan kung totoo bang may ebidensya o wala. Dahil itong impeachment naman ay matagal na inabangan ng ating mga kababayan. Kaya hopefully, sa nangyayari ngayon ay matapos na at magkaroon na ng tuldok itong impeachment. Congressman, you requested, or the prosecution requested 11 trial dates for Article 4. And sa unang linggo ng trial, isa lang yung naipresenta nating, naipresenta ng prosecution na testigo. What does that mean? Are we still on track to finish the presentation of Article 4 in 11 days? Siguro if 11 days, that's like 2 to 3 weeks from now. Kasi diba Monday to Wednesday yung... So parang on track pa rin naman tayo dahil may mga pagkakataon naman na dalawa ang ipipresenta namin sa isang araw. So depende yan sa magiging flow. But for now, nakikita naman natin na medyo maayos din. Kaya lang medyo natagalan lang dahil itong una talaga dahil marami mga inauthenticate na mga video. Is there a possibility to forego some of the witnesses from the list para mapabilis yung... That is possible. That is possible. Yes. Kasi parang may iba doon sa mga listahan sa mga testigo ninyo sa Article 4 nabanggit na rin sa ng NBI. Kunyari, yung dalawang journalists, I think they were mentioned. Yes, kanina pinag-uusapan namin na iti-trim down namin yung mga ibang testigo na sa tingin namin ay enough na at kung nakita naman namin ay solid na yung mga ebidensya na naiharap namin para sa kada article, may mga bagay na ifo-forgo na namin. Napansin namin, Congressman, the prosecution has been quite more willing to grant interviews with members of the media here. What is the, siguro, logic behind that? Or can you articulate why is it important that you're facing the press, conducting numerous agreeing to numerous interviews here? Para mas maunawaan ng ating mga kababayan kung ano talaga yung mga nangyayari. Dahil sa panahon ngayon, uso ngayon ng fake news. So at least marinig nila from our point of view kung ano talaga ang mga nangyayari at kung ano yung mga... Kasi kung makikita ninyo, minsan may mga technical na mga bagay na hindi naman nauunawaan ng ating kababayan at magugulat ka na lang sa mga lumalabas na mga fake news. Iba yung nangyari talaga sa loob ng impeachment trial at iba rin ang mga lumalabas sa mga social media. So in this way, ipapaliwanag namin ng maayos sa mga kababayan natin. So do you think... could we say that the prosecution is doubling down on efforts to win the court of public opinion? Hindi naman sa ganun, pero alam naman natin na itong impeachment talaga, ito'y pananagutan sa taong bayan. So kami, bilang mga representante, obligasyon namin na ito ay paliwanag sa ating mga kababayan.